Hulikam ang pang-hold up ng mga riding in tandem sa 4 na lalaki sa Tondo, Maynila. Aabot sa 150,000 piso ang halaga ng mga alahas ang natangay ng mga suspect. Nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Nakuhanan sa CCTV ang pagtakbo ng 3 lalaking ito sa S. de los Santos Street sa Tondo, Maynila nitong Biyernes ng madaling araw. Ang mga lalaki na hold up ng riding in tandem. Kwento ng 2 sa 4 na biktima, nakatambay lang sila sa tapat ng bahay nila nang dumaan ang 4 na lalaki na lula ng 2 motorsiklo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik daw ang 2 sospek na naglalakad na at nanggaling sa isang eskinita. Naglabas ng baril ang mga sospek at nagdeklara ng hold up. Kinuha yung wallet niya. Nung walang nakitang laman sa kanya, yung isang nakaitim na malaking lalaki, kumasa ng baril at sinutok sa sentido niya. Doon niya na sinabi na, wala kang pera, gusto mo barilin na lang kita. Iba yung pakiramdam pagka nakatutok na yung baril sa ulo mo tapos kinasapa sa harap mo. Kaya yun, medyo na-trauma ako. Umabot sa halos 150,000 pesos na halaga ng mga alahas ang natangay na mga sospek, kabilang ang wedding ring ng isa sa mga biktima. Bago ang insidente, makikita pa ang mga sospek na nanggaling sa F. Rojas Street. Lumiko sila sa Emo Campos Street at kumaliwa ng S. de los Santos Street kung saan nakatambay ang mga biktima. Maya-maya, kumanan sila ng arpapa at umikot pa sa ibang mga kanto bago bumaba ng motor ang 2 sa mga sospek na nang hold up sa kanila. Sa kuhang ito, makikita ang isa sa mga sospek na may hawak na baril. Sinilip pa nila ang alahas na nakuha bago tuluyang tumakas. Sinubukan naman silang habulin ng isa sa mga biktima pero hindi niya rin inabutan ang mga sospek. Naging leksyon sa amin siguro yung huwag kang pakampante lalo sa mga ganong oras. Lalo sa panahon natin ngayon, lumabang kayo ng patas, hindi yung gagawa kayo ng krimen. Alam ko may mga anak at pamilya din kayo. Sabi naman ng barangay, nasalisihan lang sila ng mga sospek kaya nangyari ang insidente. Unang kataon lang. Kasi kami naman yung binabantayan nila eh. Pag kami nag-ikot, pag alis namin, sila naman mag-iikot. Nakipag-ugnayan na raw sila sa otoridad para mas madagdagan ng mga pulis sa lugar. Patuloy din ang investigasyon ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Sa mga suki ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, may taas presyo na sa mga ito ngayong buwan. Pinagbigyan po kasi ng Department of Trade and Industry ang mga gumagawa nito dahil sa tumataas na presyo ng mga sangkap. Nakatutok si Bernadette Reyes. Simula ngayong Pebrero, tumaas na ng 3 pesos and 50 centavos ang 450 grams ng Pinoy Tasty. 2 pesos and 25 cents naman sa kada pack ng Pinoy Pandesal na may lamang 10 piraso. Ilang taon na raw humihirit ang taas presyo ang mga manufacturer. Pero ngayon lang pinagbigyan ng Department of Trade and Industry dahil nakita rin nila ang pagtaas ng presyo ng mga sangkap. We also to protect the manufacturers because they're the ones who provide the jobs also. So balanced lang. So the price increase is just within tolerable level. Yeah, the raw materials have gone up, so that's also the reason they've been asking for that actually for the longest time. So we've been really holding it off for them to at least to hold off. But now we also need to balance also so that they don't lay off people. Nakipagnegosasyon pa raw ang DTI sa mga bread manufacturer kaya mas mababa sa hirit na taas presyo ang pinagbigyan. Sabi ng DTI, sasapat na raw ito para patuloy silang makapagbenta ng mga abot-kayang tinapay. Hindi naman ito persahan yung pagbenta nila, but they're really very helpful sa atin, sa consumers. Baka kasi kung talagang luging-lugi na, baka biglang mawala na ransek sa shelves. Ayon sa panaderong Pilipino na samahan ng mga community bakery o panaderia, ito ang dahilan noon kaya tumigil sila sa pagbenta ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Napapanahon na rin daw ang taas presyo dahil masyado nang malayo ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal kumpara sa karaniwang 3 pesos hanggang 3 pesos and 50 centavos na presyo ng pandesal sa mga panaderia. Medyo magkakaroon ng malaking motibasyon ang mga gumagawa nito na gawin ito dahil hindi na lugi ang bakery. Maganda po ang proyekto ninyo, murang tinapay, murang loaf bread. Pero ito pong murang ito, hindi kayang ibigay ng mga community bakery, hand to mouth ang operation eh. Wala kang malaking bodega, wala kang malaking konsumo. Ikaw ay bumibili lang sa mga dealer, sub-dealer.
Katwiran ng mga commercial bakers, tumataas ang presyo ng mga sangkap dahilan para humirit sila ng taas presyo sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Pero maging mga neighborhood bakeries kagaya nito, ramdam daw ang pagtaas ng presyo ng mga raw materials. Lahat tumaas yung asukal, mantika, vanilya, gatas. Nag-adjust lang kami sa laki ng tinapay. Dati malaki-laki, ngayon nag-adjust kasi logi rin kung ano kasi nagmahal lahat Hirap ngayon ang buhay, ma'am. Sobrang tipid nga kami. O hati-hati na lang para lahat makakain. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Gumawa ng peke account at magbenta online. Yan ang modo sa isang lalaking naaresto na sa Rizal dahil sa pagbebenta ng pre-registered SIM cards. Naabot daw sa 1,500 pesos ang bentahan kada isa. Yan ang tinutukan ni Bea Pinlac. Exclusive. Bistado ang 29 na taong gulang na lalaki sa barangay San Jose Rodriguez, Rizal matapos mahuli sa aktong nagbebenta sa mga otoridad ng pre-registered SIM cards. Nahulihan siya ng higit 300 pre-registered SIM cards na umaabot daw sa 1,500 pesos ang bentahan bawat isa. Ito yung mga ginagamit ng mga nang-scam. Kasi naka-registered na to, gagamitin na lang nila. So, nakapangalan sa ibang tao. Hindi po itong mga totoong tao. Yung mga gawa-gawa lang nila yung para lang mga registered, gumagawa sila ng mga faking ID rin. Ang modus daw ng naaresto, gumawa ng peking Facebook account ng mga artista at doon nagbebenta ng illegal na SIM card. Gumagamit sila ng profile ng mga artista o kung sino pa man nakilala ng mga tao para makainganyo sila. Marami ang bumibili nga nito sa online. Lalo na yung mga may balak naman loko, makipag-chat, o lalo na sa Facebook, i-clone nila iba. Ito yung mga nanghihingi ng pera. Inaalam pa ng pulisya kung saan nakakabili ng maramihang SIM card ang suspect at kung may iba pang kasabwat ito. Hinahanap na rin ang mga naging parokyano ng suspect na posible ring maharap sa kaukulang reklamo. Reklamo para sa paglabag sa SIM Registration Law at Cybercrime Prevention Act ang kakaharapin ng suspect. Tumanggi na itong magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Matapos makatanggap ng report mula sa concerned citizen, sinalakay ng mga otoridad ang isang bahay sa Parañaque na pugad ng mga hindi rehistradong gamot galing China. Arestado ang 2 Chinese national na umano'y nagbebenta nito. Ang tugon ng Food and Drug Administration sa eksklusibong pagtutok ni John Consulta. Walang kawala ang 2 Chinese national na ito nang pasukin ng mga operatiba ang bahay na ito sa Parañaque. Inaresto sila sa magbebenta umano ng hindi rehistradong gamot na galing China. Na-recover sa kanila ang iba't ibang uri ng gamot para sa iba't ibang sakit. Nagsimula sa isang report lang sa amin ng isang concerned citizen na may mga nakita siya at naibigay sa kanya mga unregistered na mga gamot, kaya nireport nila sa amin. At kami naman, nag-case build up na kami, nag-coordinate kami sa FDA. Ayon sa CIDG, posibleng ibinibenta ang mga gamot sa mga empleyado ng Pogo at mga suki nilang Pilipino na lubhang delikado. Napag-alaman nga namin na itong mga gamot na ito ay may warning na, may FDA health warning na since 2021 pa. According sa FDA, ay pag nagkamali ng dosage ay maaaring makamamatay or makadulot ng mga malubhang pinsala sa ating katawan. So we want to relate to the public na manigurado po tayo na ang ating mga ginagamit na mga gamot ay yung mga rehistrado lamang ng ating gobyerno. Nagsasagawa ang Food and Drug Administration o FDA ng sariling investigasyon tungkol sa mga nakumpiskang gamot, oras na ma-endorso ito sa kanila. Naharap sa reklamong paglabag sa FDA Act ang mga inarestong dayuhan na sinisikap pa naming makunan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng umiiral na election gun ban, marami pa rin mga nahuhuling paglabag. Samot-saring armas na walang mga lisensya ang nakumpiska ng pulisya sa iba't ibang panig ng Laguna. Eksklusibo itong tinutukan ni John Consulta. Armado ng search warrant, sabay-sabay na sinalakay ng mga pulis ang iba't ibang lugar sa Laguna. Layon nilang masabat ang pagkalat ng mga baril na walang lisensya. Sa Alaminos, tinarget ang isang dismissed na kafgu na nag-iingat ng kalibre 45 at mga bala na di-rehistrado.
Nagsimula itong trabaho natin sa pag-a-apply ng search warrant ng ating mga chief of police sa mga hindi lisensyadong baril. Ito po, nakarecover po tayo ng 14 na hindi lisensyadong baril. Ang suspect sa Binyan na inoperate ng raiding team, bukod sa kalibre 45, nakuha din ng ilang sachet ng hinihinalang illegal na droga. Kasi po iniiwasan po natin dito na magamit ito sa election-related violence. Isa sa ilalim sa cross-matching ang mga nakumpiskang baril para matukoy kung nagamit ito sa krimen. Sa Bulan, Sorsogon, arestado ang isang negosyanteng lumabag umano sa Comelec gun ban. Hinalughog ang bahay sa bisa ng search warrant na inilabas ng korte. Sa stock room ng kanilang bakuran, kumpiskado ang sling bag kung saan nakalagay ang isang kalibre 38 revolver at 4 na bala. Pero itinanggi ng suspect sa GMA Integrated News na kanya ang baril. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Isang lalaki sa Cebu City na inireklamo ng pagnanakaw, nanakawan din. At sa Cotabato, hulikam ang lantaran ng pang-hold up sa isang tindahan. Ang mga kaso ito ng pagnanakaw sa pagtutok ni John Consulta. Habang abala sa pagbibilang ng pera ang kaherang ito ng isang tindahan sa Kabakan, Cotabato, nilapitan siya ng lalaking may takip ang muka at nakasombrero. Maya-maya, tinutukan niya ng baril ang kahera sabay hablot sa kaha ng pera. Pagkatapos magnakaw, mabilis na tumakas ang suspect. Tinaimingan po talaga nila na wala yung naga-monitor ng CCTV namin at wala rin yung mga staff namin na mga lalaki. Halos 180,000 pesos na pera at 10 units ng cellphone ang natangay. Patuloy ang pagtugi sa kamatan at kanyang kasabwat. Naglalakad lang sa gilid ng kalsada ang lalaking ito sa Barangay Tisa, Cebu City nang biglang may commoner sa kanya. Ang lumapit, hold-upper pala. Kaya napilitang ibigay ng biktima ang kanyang cellphone. Maya-maya, dumating ang kasabwat na rider ng suspect, saka sila mabilis na tumakas. Dumulog na sa barangay ang biktima at nakipag-ugnayan na rin sila sa pulisya. Tiniyak naman ng kawaning ng barangay na may ginagawa silang hakbang laban sa mga insidente ng pang-hold up. Sa Cebu City pa rin, hindi cellphone kundi 2 case na puno ng basyo ng soft drinks ang tinangay ng lalaking ito sa isang tindahan. Isa-isa niya itong isinakay sa kariton saka umalis. Nahuli ang lalaki nang dumulog sa mga otoridad ang may-ari ng tindahan. Tumanggi pa sa mga paratang ang suspect. Dinala siya noon sa barangay para imbestigahan at iniwan muna sa gilid ng kalsada ang kanyang kariton. Pero nang balikan ito ng mga otoridad, wala na ang mga ninakaw na bote. Tinangay pala ito ng isa pang lalaki. Hinahanap pa ang lalaking tumangay sa mga bote. Inihahanda naman ang reklamo laban sa naunang suspect. Sa Nueva Vizcaya, arestado ang isa sa mga suspect ng panloloob sa isang pawn shop. Ayon sa ilang saksi, nakita pa raw nila ang suspect na binabakbak ang flooring ng sanglaan. Hinala ng mga pulis, miyembro ito ng termite gang. Patuloy ang pagtugis sa iba pa niyang kasabwat. Ginalugad na rin ng mga pulis ang drainage canal sa lugar na maaaring gamiting daan ng mga suspect sa pagnanakaw. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Dito lang sa Pilipinas makikita ang mga ibong tinatawag na Negros Bleeding Heart. Pero endangered o nanganganib na silang maubos. Kaya ilang sa kanila ang ipinadala sa Singapore para maparami. Nasaksihan ni Doc Nielsen Donato ng Born to be Wild ang pag-uwi ng 10 sa mga ibong ito. Sa kanilang pulang mata, mapapatitig ka. Pero paniguradong madudurog ang inyong puso. Kapag nalaman mong ang mga ibong ito nanganganib ng maubos sa mundo. Okay, nandito tayo sa Bacolod and meron tayong i-document na balikbayan, no? Isang balikbayan na ibon kung saan parang dito talaga yung kanyang roots, itong Negros Bleeding Heart. Sa aking pagbisita sa Negros Occidental, hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na makasalamuha ang ipinagmamalaking endemic species na Negros Bleeding Heart. If you look at them, they're so beautiful. Makikita mo yung puting-puting leeg niya hanggang dibdib na merong isang streak ng pula. Akala mong dumudugo yung puso niya, kaya siya tinawag na bleeding heart.
Ang Negros Bleeding Heart na ipinadala at naparami sa Singapore simula noong 2021, nagbalik bansa na. Ang Negros Bleeding Heart ay isang pambihirang ibon sa isla ng Negros. Sana tayong mga Pilipino ay mas kilalanin, ipagmalaki at alagaan din ang mga natatanging hayop sa ating bansa.